ating Panginoon dahil lagi niya tayong binibigyan ng kanyang salita, ng kanyang mensahe. Kaya sa umaga pong ito, nais ng Panginoon, wag mawala sa atin ay, bago po ako magpatuloy, sabihin niyo po sa katabi niyo, pagpapalain ka ni Lord. Pagpapalain ka ni Lord. That is a great declaration na kailangan nating tanggapin. No? Once na tayo nakikinig ng salita ng Diyos, ang dulot po nito ay pagpapala ng ating Panginoon. Kaya kung hindi po natin makikita, malabo. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, mangarap ka lang. Mangarap ka lang. Kasi yung Legacy 2025, it's all about dreams. Na isang magulang nangangarap na yung kanyang magandang ipapamana, iiwan sa kanyang mga supling, sa kanyang mga anak, sa kanyang henerasyon, ay mabuti at maganda. Tama po ba? Wala namang nangarap na ang ipamana niya sa kanyang mga anak ay utang. Tama po ba? Kaya tayo po sa umaga pong ito ay binibigyan ng Panginoon ng isa na namang privilege, opportunity para mapag-ayos, mapagbuti ang ating buhay. Taas nga po ang kamay, nangangarap na yumaman. Aba ko ayaw, di bahala kayo. Basta ako, nangangarap po ako na yumaman. Hindi po masamang yumaman kung gagamitin po natin sa tama. Tama po ba? Ang pera ay mahalaga. Yan po ang truth. Kaya nga nakakilos ang isang tao ay dahil sa pera. Pag walang pera, para ka ng bilanggo. Hindi mo na magawa yung gusto mong gawin. Kaya nga sumusobra yung iba na makamali naman sa paggamit ng pera. Dapat, tayo ang kumukontrol sa pera, hindi tayo kinukontrol ng pera. Tama po ba? Sino po nangangarap? Lumago po ang J. Celeb Sokol Outreach. Baka ako lang, ha? Dapat kasama ko po kayong lahat. Kasi po, ang tagumpay ng isa, tagumpay po ng lahat. Tama po ba? At alam ko po, nangangarap din po tayo na talagang mapabuti ang ating buhay. Hindi lang ang ating sarili, kundi ang buong pamilya po natin. Kaya nga sa umaga pong ito, binigyan po tayo ng title ng Panginoon na Legacy of God's Vision. Mahalaga ko po yan. Vision, equivalent to dream. Ulitin ko po, vision is equivalent to dream. Nang si Joseph ay kausapin ng ating Panginoon, pag sinabing vision, equivalent yan ng level up ng ating pananampalataya. Hindi lang pagtitiwala, hindi lang pag-asa, kundi pananampalataya. Yung paningin mo ay hindi lang naharangan ng kisame, ng wall, o kung ano pa mang bagay. Kundi ito ay pumepenetrate, hindi lang sa mundong ito, kundi maging sa spiritual world. Sa mga bagay na hindi nakikita, pero parang nakikita mo na. Ganong katindi yung ating pinag-uusapan po ngayon. Excited po ba kayo? Yes. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Every time na ako ay nagpipreach, ang tingin ko sa inyo, hindi lang 10, 20, kundi libo-libo na ang tingin ko sa inyo. Amen. Kasi yung ating pinag-uusapan, hindi lang ito house church, kundi malaking church. Kasama ko po ba kayo doon? Amen. Alam niyo po, napakabuti ng ating Panginoon. Yung ating pinag-uusapan ay napakahalaga. Kasi ang tao, pagka dumaranas na ng iba't ibang pagsubok, problema, suliranin sa buhay, nabubulag na po sa pangitain na ibinibigay ng ating Panginoon. Tanungin nyo nga po katabi nyo, ano ngayon ang pinagdadaanan mo sa buhay? O, dugtungan nyo po, kaya mo pa ba? Kaya mo ba? Kaya mo kaya. Kung hindi, sumuko ka na kay Lord, taas mo na kamay mo kay Lord. Tama mo ba? Amen. May Diyos natutulong po sa atin. Amen. Aminin na natin, Lord, hindi ko po kaya. Talagang kailangan kita sa aking buhay. Kaya nga, makita natin si Joseph na magkaroon ng vision, talagang hindi mapigil ang kanyang pagmamahal sa ating Panginoon. At anuman ang hadlang na ilagay sa kanyang harapan ng kaaway, tuloy-tuloy lang po siya. Makita po natin ang sikreto kung paano po natin makakamtan na ang ating mga pangarap ay talaga mapa sa ating lahat. Ulitin ko po,
ang pangarap ay napakahalaga sa buhay ng tao. Pag ang tao wala ng pangarap, katulad na siya ng isang patay. Wala nang kulay ang buhay. Wala nang patutunguhan ang buhay. Andiyan pa po ba kayo? Kaya sa aklat ng Jeremiah, Kapitulo 33, talatang 22, ay ganyan po ang ating mawak. Mas gusto ko po sabay-sabay po natin basahin. Ay, sulat nyo na po ba? Kahit yun lang pong books and chapter and verse na isulat nyo. Sabi po dyan, 1, 2, 3, go. Gaya ng di mabilang na bituin sa kalaliman at ng humangin sa dagat. Ngayon ko pararamihin ang mga inapo ng aking lingkod na sisipit at mga libikang naglilingkod sa akin. Ayan po, nakadeclared po dyan. Yan po ay nasa Book of Genesis din po yan. Pero nakita po natin nasa Book of Jeremias na. Na kung saan makikita natin ang pangitain ng Diyos ay hindi nawawala. Andun pa rin. Kaya nga makikita po natin dyan po natin hinugot yung title na ating Legacy of God's Vision. Generation by generation from Abraham down to Isaac, down to Jacob. Sino po ang sunod? Down to Joseph, down to Moses. Tama po ba? Down to Joshua. O, sino po po sunod? Hindi nyo na po alam. O, hulaan po natin. May mga susunod na po mga propeta o ika nga, lingkod ng Diyos. Lumabas na si Samuel. Kasi, after ni Moses, lalabas na si Ruth. Palalabasin na si Boaz, si Jesse. Hanggang sa lumabas na si David. Hanggang susunod na yung mga hari. Nakita natin. At susunod na mga propeta hanggang Book of Malachi. And magsasilent ang Diyos for 100 years. Pero ang vision ng Panginoon, nandyan pa rin. Hanggang sa dumating ang New Testament, makita po natin doon lalabas na ang great leader, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Ang vision ng Panginoon, hindi na fulfill from Genesis to Book of Malachi. Kaya yung Old Testament, nagkaroon pa ng other Testament, naging New Testament. Ngayon, napulpil ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo ang God's vision. Ano ang God's vision? It's all about salvation. Ulitin ko po, ang God's vision, it's all about salvation. Kaya nga itinuro ng ating Panginoong Kristo nang siya na ang gumaganap sa vision ng ating Panginoon. According to Matthew 28, anong sabi po doon? Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son, teaching them and to obey the laws of God. Kaya makikita po natin, napakahalaga po niyan. Kaya hindi natatapos sa atin o sa ating mga anak ng Diyos ang God's vision. Meron pang next generation. Amen po ba? Kaya napakahalaga po niyan. Kaya lang, kung bulag ang tao sa pangitain ng Diyos, hindi niya po mararanasan yung ating pag-aaralan. Brother Benji, ano po ba yan? Excited na po ako. Excited na po ba kayo? Tanungin niyo ako po yung katabi niyo. Excited ka na ba? Alam niyo po, para maintindihan po natin yan, sabi po dun sa una, continuous leadership. Yan po yung nais ng Panginoon. Sa pangitain ng Diyos, hindi mapuputol, generation by generation. Totoo po ba kailangan po yan? Amen. Napakahalaga ng leadership. Napakahalaga ng isang leader sa pamilya, sa eskwelahan, sa komunidad, sa ating bansa. Kung walang leader, andoon ang kaguluhan. May leader na nga, magulo pa eh. Tama po ba? Paano kung wala? Kaya nga pag lumabas ang teacher doon sa school, ano ginagawa ng mga bata? O sa room, makita po natin kagulo po sila. Why? Wala na silang kinatatakutan, kanya-kanya na sila nang ginagawa. Aabutan na lang pagbalik ng teacher, akala nila magtatagal pa, caught in the act, napakaingay, napakagulo. Sa tahanan, tingnan po natin kung walang nanay at tatay, ano kahinap na ng mga anak. Nagkakagulo, di po ba? At tingnan po natin kung ang leader ng ating barangay, ng ating city,
o ng ating bayan, ng ating probinsya, ng ating rehiyon, ng ating bansa ay hindi tama. Kaya nga, ibinibigay po sa atin niya, nais ng Diyos, magkaroon po tayo ng pagpili ng tamang leader. Tama po ba? At ang naglalagay po niyan ay ang Diyos. Kaya lang pag nagkamali ang tao ng pagpili, katulad ng pinipili na si David, marami siya mga kapatid, akala ni Samuel, yun na. Pero hindi niya alam si Lord, hindi tumitingin sa panlabas na anyo, hindi tumitingin sa kanya, sa puso, kalooban ng tao. Tama po ba? Amen. Napakahalaga po niya. Kaya sabi po doon sa chapter 23, verse 17, sabi doon, si David ay hindi mawawala ng kahalili sa trono ng Israel. Given po yan. Kaya dito po sa Sukol, iidad po ang mga leaders po dito, pero dapat meron pong next generation na hahalili sa trono ng Sukol. Ang Israel po, Sukol po yan. Sa present situation po natin. Tayo po ay wala na sa Old Testament, bagamat kailangan natin yan, guide natin yan, pattern natin yan. New Testament, kailangan po natin yan. Pero po tayo ngayon ay nasa present testament po tayo. Gumagawa po ulit tayo ng panibagong testamento ng kalooban ng Panginoon sa buhay ko, sa buhay nyo, at buhay nating lahat. Kaya sabi dyan, yung salitang kahalili, tanungin nyo nga po katabi nyo, may kahalili ka na ba? Ako, naranasan ko, pumunta po ako ng Palawan. Tumakbo pa rin po ang JCLM Sukol Outreach. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin po, meron nang na-raise up ng mga leaders dito sa Sukol na talagang handa sa laban at hamon ng buhay. Kaya congrats po sa inyo, nagampanan nyo po ng maayos. Sabi ko nga po, pagka ikaw ay talagang tinawag ng Panginoon na sa leader, ayusin na po natin. Gampanan na po natin maigi. Why? For the glory of God, makikita po natin, napakahalaga po ng ating pinag-uusapan. At kapag ka sinabing leader ka, ang mangyayari sa iyo katulad ni Joseph, pababa yung slide. Motivated ka. Totoo po ba? Lahat ng leaders motivated? Amen. Ay pagka hindi ka motivated, ay discouraged ka. Yan po ang mahirap. Kahit ano ang dumaan sa buhay ng isang leader, nakatayo pa rin yan. Why? Motivated po siya. Ano ibig sabihin ng motivated? Sabi dyan, having a strong desire or determination to achieve success. Ganun po katindi. Kaya nga si Joseph, hindi siya tumigil sa moment na kung saan puro parusa ang kanyang nararanasan. Nabasa niyo po ba yun? Inulog sa balon, ipinagbili, pinagbintangan ng gahasa, nakulong, rejected. Sabi dun sa kanyang pinagsabihan na naginip, maibabalik ka sa iyong tungkulin, pero huwag mo kakalimutan ang aking pangalan. Kinalimutan. Buti na lang na naginip ulit yung pero, naalaala, nung pinaalalahanan ni Joseph, huwag mo akong kalimutan, naalala niya ngayon. At, nakita natin, ang ginawa ng pero, pinatawag si Joseph. Ano nangyari kay Joseph? Nangyari, natanggap niya ang katagumpayan. Nakikita niyo po ba ang ating buhay? Pwede pong mangyari po sa atin yan. Kung sa kabila ng lahat ng ating nararanasan, katulad ni Joseph, motivated ka pa rin. Magpapatuloy ka pa rin. Kaya, kahit na ano nararanasan mo sa cell group mo, sa leader po dyan, gising, tuloy ka lang. Amen. Huwag kang papabilanggo kay Satanas. Huwag kang papadiscourage kay Satan. Why? Dapat, inilalagay mo sa puso mo, yung pangitain ng Diyos, ito ang magmo-motivate sa'yo na gawin mo ang kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, hindi lang si Joseph ang naligtas. Maging ang buong Israel, ang bayang pinili ng Diyos, ay na-preserve ang kaligtasan. Physical o biological salvation pa lang yun. Eh how much more ang pinag-uusapan natin, ang vision ng Panginoon, ay eternal life. Nakukuha niyo po ba? Amen. Ngayon, kung
hina-hina ka, magpapatumpik-tumpik ka, at talagang hindi mo gagawin ang vision ng Panginoon, paano ka mamomotivate? Paano ka magiging motivated? Nawalan ka lang ng pera, parang ayaw mo na. Hindi ba? Nagka-problema ka lang, parang ayaw mo na. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag kang bibigay. Huwag kang susuko. Kaya mo yan. Motivated ka na ba? Alam niyo po, minsan parang galak na galak tayo pag marami tayo. Tama po ba? Pero pagkakaunti parang, Lord, ano ba to? Parang nakakatamlay, parang nangihina ako. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong gagawin yan. Huwag mong gagawin yan. Nandiyan ka pa para i-motivate sila. Tama ba? Eh wala lang nga sila, mawawalan ka pa ng motivation. Eh di lalo nang nawala. Papayag po ba tayo na mawala ang JCLM Sokol Outreach? Si Satan, yan ang gagawin. Kaya lang, ang tanong, nakahanda ka ba sa gagawin pangwasak ni Satanas? Eh kung motivated ka, sabi ko nga po, para kang may hawak na shield, para kang may hawak na espadang napakatalim, na kapag iwinasiwas mo, magdidisappear si Satanas sa harapan mo. Tama po ba? Kaya lang, kung hindi naman natin gagamitin yung salitang motivation, eh paano ka nga mamomotivate? Makikita mo na lang lahat sa harapan mo ay negative. Wala nang positive. Alam niyo po, marami na po akong pinagdaanan sa buhay, testimony ko po sa inyo. Kung ako po ay hindi na-motivate ng Panginoon, hindi na po tayo nagkakilala. Hindi na po tayo nagpangipangita. Pero dahil ang Panginoon ay nilagyan ng puso ko ng motivation. Anong meaning? Sabi dyan, ulit-ulitin nga po natin. Having strong desire or determination to achieve success. Ang daling unawain. Salitang desire and determination. 2 Ds. Pagka naging 3 Ds pa yan, talagang kitang-kita mo na. Di ba may mga 3D na video? Talagang clear na clear. Makikita natin ang vision ng Panginoon katulad ni Joseph. Kita niya eh. Ano nangyari? Ipinromote siya ng Panginoon next to the highest rank in Egypt. Pero, second, Joseph. Control niya na po ang buong Egypt. Siya na ang spokesperson ng Pharaoh. Isang tatak lang ng singsing ng Pharaoh, approve na yon, wala na makakahadlang. Para na rin siyang hari. Makikita po natin, yan ang nais ng Diyos sa ating buhay. Magkaroon tayo ng strong desire at determinasyon na gawin ang vision ng Panginoon. Nakita niyo po ba? Ngayon, dapat makita po natin yan. Wala nang makakaharang sa'yo. Wala nang makakahadlang sa'yo. Gagawin at gagawin mo na ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya yung pangarap natin, susunod na po yan. Kaya lang, kung ang pangarap natin, uunahin natin, ay yung kalooban natin, hindi ang kalooban ng Panginoon, mali po tayo doon. Magkakamali at magkakamali po tayo doon. Ano dapat nating unahin? According to Matthew 6:33, datapwat unahin muna ninyo ang aking kaharian, ang aking katuwiran, at ang lahat ng bagay ay pawang idaragdag ko sa inyo. Ano po ang gusto nyo? Kayo umahabol sa pagpapala o kayo hinahabol ng pagpapala? Ewan ko lang, pagka kayo humahabol sa pagpapala, lawit na dila nyo, hindi nyo pa abutan. Amen po ba? Naranasan nyo po ba? Baka nandiyan na nga, nawawala pa. Napakahirap po noon. Si Satan dadayain lang po tayo according to John 10:10. Tandaan po natin lagi yun. Ano sabi doon? Naparito lamang si Satan para tayo ay dayain, pagnakawan, wasakin, at patayin ang ating buhay. Pero ang nakakamotivate sa ating Panginoon sa Kristo, ano sabi niya? Ibigyan ko kayo ng isang buhay na ganap at kasiyasihan. Pero parang hindi mangyari. Tama po ba? Nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito pa rin ang aking kalalagayan? Eh, natanong mo ba sarili mo? Tanungin muna natin ang ating sarili. Anak, sarili ko, ginagawa ko ba talaga ang kalooban ng Diyos? Ngayon, pagka nasagot mo, yes, eh walang dahilan para si Lord pigilin ang mga blessing papunta sa iyo.
ginagawan mo ng dahilan para pakilusin ang makapangyarihan kamay ng Diyos. Nabigyan ka ng lakas at buhay. Nabigyan ka ng katagumpayan. Tama po ba? Kaya nga minsan hindi ako makareklamo kay Lord eh. Nangangarap ako na makapromote spiritually. Ano next promotion ko? Pastor. Pero bakit hindi mangyari? Tinatanong ko si Lord, tinatanong ko sa sarili ko, ano pa ang kulang? Ano sasabihin ko? Lord, bahala na po kayo. Tulungan niyo po ako. Ano pa ang pangarap ko? Itong House Street Church, talaga magkaroon ng church building and church lot. Nangangarap din po ba kayo? Amen. Hindi aksidente magkakasama po tayo rito. Kaisa ko po kayo na binibigyan ng vision ng ating Panginoon na lahat tayo ay dapat motivated. Nakuha niyo po ba? Yes. Kasi sabi po doon sa verse na ating binasa, motivated si King David eh. Kahit na siya ay anointed na as a king, yun ang matindi ha, anointed na si David as a king, pero hindi siya makaupo as a king. Why? Andun si King Saul, nakaupo pa doon sa pwesto. Si King Saul, inalis na sa kanyang posisyon ng Panginoon. Inalis na. Pero dahil si David ay motivated, kahit siya inahabol ng kamatayan, nakikita niya pa rin, ako ang susunod na hari. Ako ang susunod na hari. Kapag nakita natin yung motivation din ni David, naging hari po sa David? Amen. Naging hari. Kaya nga, anuman ang hadlang na ilagay ni Satanas, sinasabi ko po ulit, sa harapan po natin, i-bless ka ng Panginoon. Amen. Ang tanong, ginagawa mo ba ang pangitain ng Diyos? What is God's vision? Parang hindi naman nadinig kay Satanas. Lakasan po natin, what is G12 vision? Win soul and make disciple. Ayun, parang nakiliti na tenga ni Satan. Alam niyo po, pag hindi po natin nagawa ang pangitain ng Diyos, ano ang dahilan ng Diyos para pagpalain ka? Ano ang dahilan ng Diyos para pahabain ang buhay mo? Yan lagi sasabihin ko, ano ang dahilan ng Diyos para pagtagumpayin ka sa buhay? Ang pinaka-great na talagang ipinapagawa sa atin, bakit tayo nabubuhay? Purpose and plan ng Diyos ay gawin ang vision ng Panginoon. Kaya lang, kung malabo siya yung vision at hindi ka quote ng vision, hindi mo magagawa po ito. Ano? Malinaw na malinaw po yun. To win souls and make disciples. Ang tanong, parang ang gumagawa nun si Satan na parang alam Naintindihan niyo po ba ako? Amen. Aba, parang palagay na parami, hindi paunti pa. Nakuha niyo po ba? Amen. Abay, baka nag-win souls and make disciples din si Satan. Totoo, hindi? Totoo. Alam ni Satan kung paano siya magmumultiply. Nadadami ang pupuntang impyerno. Tingnan po natin. Sa komunidad po natin ngayon, parami na ng parami ang addiction. Ang addict. Parami na ng parami ang patayan. At marami pang ibang hindi kalooban ng Diyos. Nakuha niyo po ba? Kaya nga po tayo narito, pinag-aaralan po natin yan. Ibinibigay po sa atin ng Panginoon para makita natin ang vision ng Panginoon. Ngayon, tayo mga nakakarinig ng mensahe ng Diyos, sabihin niyo po, tayo ang gagawa. Unahin natin ang ating pamilya katulad ni Noah. Di mo ba? Si Noah na-receive ang vision ng Panginoon, magkakaroon ng malaking baha. May baha na po ba na marinig niya ang vision ng Panginoon? Wala pa. Ipinakita na sa kanya, magugunaw ang buong mundo sa pamamagitan ng baha. Anong ginawa? Dahil siya'y motivated kahit anong hirap na ipinagagawa sa kanya ni Lord. Ginawa po ba? Yes. Ginawa. Ano yung pinagawa? Gumawa ng malaking church. Yun po ang simbolo ng malaking arko na kanyang ginawa. That is salvation. Ulitin ko po, vision, God's vision is all about salvation. Nakita na ako, nakita na kayong lahat na magkakaroon ng kaligtasan.
Kaya lang ang tanong, titigil ba sa iyo ang legacy ng kaligtasan? Tanungin nyo nga po katabi nyo. Iyan po ang susi para hindi tumigil. Dapat motivated ka. Lalo sa mga cell leaders, yan po ang kailangan po natin. Dapat motivated po tayo. Tama po ba? Amen. Nakita po natin ang great example po natin, si Joseph at si David. Ang nagpatakbo po sa kanila talaga dyan. Nagkaroon sila ng strong desire and determination na gawin ang vision ng Panginoon. Motivated po sila. Eh ang ating Panginoong Kristo, motivated po kaya? Amen. Aba, kahit anong hirap nang pinapasan niya na ang krus ng Kalbaryo, kahit na siya ay hampasin, paluin, pahirapan, lumabas ang dugo, hanggang sa krus ng kamatayan, motivated po ang ating Panginoong Kristo. Ano nakikita niya? Yung kaligtasan po natin lang. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, ligtas ka na ba talaga? Kasi ang mga motivated na gagawa ng vision ng Panginoon, feel na feel niya, mahal siya ni Lord, at ano po, sure ka sa sarili mo, ligtas ka. Pero kung duda ka pa rin sa kaligtasan mo, paano mo gagawin na iligtas ang iba? Gayong hindi ka pa naman ligtas. Tama po ba? Paano mo iibigin ang iba kung hindi mo naman nararamdaman at nararanasan ang pag-ibig ng Diyos? Tama po ba? Alam niyo po, mga kapatid, inilalatag sa ating harapan ng ating Panginoon. Very useful word. Na kapag ka meron kang pangitain, ano man yung pangitain yan, huwag lang papangit. Amen po ba? Dapat may iain, pangitain. Kinatawa ko lang po kayo. Kasi papangit po talaga pag hindi natin ginawa. Tama po ba? Sabihin niyo po, papangit ka pag hindi mo ginawa ang vision ng Panginoon. Ang tunay na maganda at pogi, yung gumagawa ng vision ng ating Panginoon. Ulitin ko po, anong vision ng Panginoon? To win souls and make disciples. Napakaliwanag po niya. Alam ko, solve na po kayo dyan. Punta po tayo sa pangalawa. Sabi sa pangalawa, continuous multiplication. Ayan. Lalago at lalago talaga eh. Kaya nga sa ating G12 system, ang isa mayroong, ulitin ko po, sa G12 system, ang isa mayroong 12 disciples. 12 disciples. Kitang-kita ni Satan yan. Si Brother Benji, kailangan kong hadlangan niya. Kasi pagka nagpatuloy yan, mayroong 12 magagaling na leaders na lalabas sa taong yan. Eh kaya naman, anong ginagawa ni Satan sa buhay ko? Hindi nyo lang alam. Tinatawanan ko na lang. Dahil alam ko, isang araw, lahat ng pangako ng Panginoon ay ibibigay ng Diyos sa aking buhay. Siyempre, sa inyo din. Alam nga naman, magkakasama po tayo rito, hindi damay-damay. Pag ako'y bumagsak, bagsak din kayong lahat. Pag ako'y nawala, wala din kayong lahat. Nakuha niyo po ba? Amen. Kaya sasabihin po natin, huwag kang mawala. Sama-sama tayong gagawa ng vision ng ating Panginoon. Ayan na continuous multiplication. Sabi sa verse 21, ano sabi po doon? Gayon din naman. Ayan, basahin po natin ulit. Gayon din naman. Sabay-sabaw. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Gayon din naman, hindi masisira ang aking pangako sa alipin ko si David at sa mga Levita. Hindi mawawala ng lulong sa trono mula sa kanyang himig. Hindi rin mauubos sa mga saserdote sa lahi ni Levi. Salitang hindi rin mauubos. Hindi rin mauubos. Ay, bahala kayo kung ano gusto nyong hindi mauubos. Pera. Eh tayong mga lingkod ng Diyos, hindi mauubos. Kaya nga may mga bata, tama po ba? Amen. Sila yung next generation na magpapatuloy ng vision ng ating Panginoon. Kaya lang, kung hindi sila maipaprocess, hindi sila dadaan sa tamang proseso ng leadership ng Panginoon, ay hindi po sila makakarating po dyan. Kaya nga, kailangan ng continuous leadership, kaya nga,
napakahalaga ng ating proseso sa church na ito na kung saan meron po tayong pinagdaraanan. Tama po ba? Mula sa win, may consolidate, may disciple, and send. Makikita po natin, ay ganyan po ang mangyayari. Sabi diyan, gayon din naman, hindi masisira ang aking pangako. Ano ba ang pangako? Hindi mawawalan. Hindi mawawalan. Saan? Sa lahi ni David, meron pa rin susunod na hari, na leader. King means leader. Tama po ba? Equivalent ng pastor, ng cell leader, ng primary 12, o kung anuman leadership meron, makita natin, hindi mawawalan. Hindi mawawalan. Kundi bagko, sabi doon, merong susunod sa kanyang trono at hindi maubos. Alin? Yung mga cell leader. Kung may pastor na katulad ni David, merong mga cell leaders pang marami na katulad ng mga Levita. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. At yung mga Levita na yan, ay sila ang reinforcement, ang katuwang ni King David para gawin ang kalooban ng ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hindi siya nagpapabaya sa buhay ng tao. Kaya nga, dadami at dadami ang anak ng Diyos dito sa JCL and Sokol Outreach. Why? Andyan ang pangako ng Diyos. Sabihin niyo po, may pangako si Lord. May pangako si Lord. Kaya lang, kung hindi naman natin pangahawakan ang pangako ng Diyos, ano mangyayari? Sabi diyan, hindi masisira. Eh di parang sinira na po natin. Tama po ba? Kaya lang naman nasisira ang pangako ng Diyos. Merong hindi nagtiwala. Tama po ba? Merong hindi umasa. Merong hindi nanampalataya. Pero pag ikaw umasa, nagtiwala at nanampalataya sa pangako ng Diyos, sabi diyan, hindi mawawalan sa lahi mo ang pagpapalain ng Diyos. Hindi mawawalan sa lahi mo ang pagtatagumpayin ng Diyos. Ayan po, nakatala na po dyan. Kaya darami ang taong matagumpay sa lahi po natin. Why? Tayo po mismo gumanap sa pangitain ng ating Panginoon. Nang time ni Joseph, dumami po ang Israel sa bansang Egypt. Tama po ba? Kaya nga, makita po natin kahit ang mga Ehipsyo, mula Pero down to kabababaan ng mga Ehipsyo, nakakarinig ng salita ng Panginoon. Maniwala po kayo. Na-penetrate ng Word of God ang buong Egypt. Why? Meron Joseph. Yung ipaliwanag niya pa lang yung pito-pito. Ano yung pito-pito? Yung 7 uhay at 7 baka na hindi maunawaan ng King Pero. Yun ang first topic sa Pero ni Joseph sa kanilang cell group. Kaya nga kapag ka may vision, may cell group. Amen po ba? Amen. Kaya lang naman magmumultiply dahil may cell group. Kung walang cell group, hindi magmumultiply. Maniwala po kayo mga kapatid. Tanungin niyo po katabi niyo, may cell group ka ba? Cell leader ka o hindi ka cell leader, may cell group ka dapat. Kapag hindi ka kasama sa core group o cell group, nasa delikadong kalalagayan ka. Hindi ka ma-nurture, hindi ka ma-develop, hindi ka mag-grow. Tama po ba? Kasi ang ating cell group, tinatawag na home cell, ito ang tiyahanan ng ating spiritual na buhay. Naunawaan po ba? Kaya magmumultiply po tayo through cell group. Lahat po na umaten dito sa JCL and Sokol Outreach, dapat po nasa cell group. Pag wala po sa cell group, mabuhay po ang buhay niyan. Yun yung nasa cell group ka na, pawala-wala ka pa, nalalasing ka pa sa mundong ito, at ginagawa mo pa ang mga makamundong bagay. Paano kung wala ka pa sa cell group? Tama po ba? Kaya mga kapatid, makita mo natin, dinampanan ni David at ng mga Levita ang vision ng ating Panginoon. Nanatili ang relasyon ng mga Israelita sa ating Panginoon. Pagka tayo po ay magmumultiply, ano po mangyayari po sa atin dyan? Sabi po dyan, bababa ang slide. Tayo po ay immobilize ng ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng mobilization? The action of making something or capable of movement. Para magkatuwang tao po sa atin, basahin po natin ng sabay-sabaw. 1, 2, 3, go. The action of making something or capable of movement. Yan po ang mangyayari po sa atin. Hindi lang tayo nakapakinig.
tayo ay pinakikilos ngayon ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na motivate ka. Ngayon, gusto ni Lord, ma-mobilize ka, gawin mo ang kalooban ng ating Panginoon. Ano gagawin natin? Yung vision ng Panginoon, to win souls and make disciples. Diyan po tayo magpapaulit-ulit. Kaya nga, ngayon, bilang na bilang tayo ng kaaway, pero susunod, hindi niya na tayo makikilala. Amen. Ngayon, kayang-kaya ka pa niyang bigyan ng problema at pagsubok sa buhay. Pero susunod, hindi ka na niya mahahabol. Lawit dila na siya. Kaya lang, kung ang action po natin ay napakabagal, para tayong slow motion, abot na abot po tayo ng kaaway. Tama po ba? Na kaya natin gawin at mag-move sa ipinagagawa ng ating Panginoon. Huwag tayong magpapamate kay Satan. Laging move forward po tayo palagi. Tama po ba? Amen. Ano man ang ating pagdaanan, tulad ni Joseph, tulad ni David, katulad ng ating Panginoon sa Kristo, move forward pa rin. Hanggang sa last part ng ating buhay, makikita natin yung binitiwan salita ni Pablo, natatapos ko na ang takbuhin sa mundong ito. Kakamtan ko na ang korona ng tagumpay. Ang sabi natin ng Panginoon sa Kristo, it is finished. Tanong, meron ka bang natapos? Tanungin nyo nga po katabi nyo, may natapos ka na ba? Kung wala pa, ipagpatuloy mo yan. Sabihin nyo po. Kung wala pa, Anong keyword? Action, movement. Para ano? Para magkaroon tayo ng multiplication, the word mobilization. Mobilize. Ongoing lagi po tayo sa mga gawain po natin. Kaya lang, paano ka mamobilize kung hindi ka makita katulad ni Tomas sa gawain ng Panginoon? Ano yung mga pa-absent at pa-late-late? Tamang duda. Negatibo lagi ang kaisipan. Ano sabi ni Tomas? Maniniwala lang ako sa iyo, Nanay Herme, kung makita ko ang kamay ng ating Panginoong Kristo at maipasok ko ang daliri ko sa butas ng kamay ng Panginoon. Minsan, ganyan. Hindi lang direct na gano'n ang sinasabi sa atin ng ating mga cell member, pero parang gano'n ang gusto nila makita. Pero papaano nga? Alam niyo po mga kapatid, tayo pong mga narito ang nais ng Panginoon na gumawa po muna po niya. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikilos ka na ba? ikilos ka na ba? Parang hindi naman madinig ang kaaway. Sabi ni Satan, ano yun? Ano yun? Alam niyo po, mga kapatid, ibinibigay na po sa atin ng Panginoon niya. Kaya andiyan siya lang sa call outreach. Kita ko na eh. Kaya lang, ina-alert ko po kayo mga kapatid. Andiyan si Satanas, nag-iintay lang. Laging nag-aabang. Para ano? Para tayo ay sakmalin, silain, patayin. Ano papatayin? Yung ating motivation, yung ating mobilization, na hindi mo magawa ang vision ng Panginoon. Ngayon, mapapaaka, kaya pala, takot pa ako mag-sermon. Kaya pala, takot pa ako mag-share ng one pattern evangelism. Kaya pala, takot ako na mag-share ng one pattern consolidation. Why? Kasi, baka sa una pa lang, hindi pa nangyayari sa iyong buhay. Sold out ka sa leadership. Nasa tingin mo sa sarili mo, hindi, hanggang dito lang ako. Wala akong alam. Ganito lang pinag-aralan ko. Wala akong pera. Mahirap lang ako. Kapatid, gumising po tayo lahat. Ang Diyos hindi nakatingin sa iyong kalalagayan ngayon. Ang Diyos nakatingin sa puso mo kung paano ka susunod sa kalooban. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya nga, anuman ang sitwasyon natin sa buhay, ipinapaalaala ng Panginoon, hindi siya pumipili ng napakahusay, napakagagaling na tao. Hindi po. Hindi pumipili ang Panginoon ng talagang sasabihin na napakagaling at napakahusay. Hindi po. Ano pinipili ng Panginoon? Yung inaakala ng mga tao na walang alam, na walang kakayanan. At pinipili ng Diyos para hiyain na magagaling at mahuhusay, yung parang walang kakayanan. Nandiyan pa po ba kayo kapatid? Amen. Kaya nga mapalad po tayo, dati wala tayong kakayanan. Amen po ba? Amen.
Pero kung tayo man ay bigyan at i-empower ng Panginoon, bigyan tayo ng ability, ng talent, skills, knowledge, ng wisdom, huwag naman tayo magmataas. Why? Kasi galing po ito lahat kay Lord. Tama po ba? Galing lahat ito sa Panginoon. Kaya lang naman natin magagawa yan kasi why? Spirit leads po tayo. Ano ang Spirit leads? Ang work ng Holy Spirit ay kumikilos sa ating buhay, kaya tayo gumagawa sa kalooban ng ating Panginoon. Pero kung nagsa-cell group ka, andiyan pa po ba kayo? Yes. Nagsa-Sunday cell celebration ka, at nagba-Bible reading ka, nagwo-worship ka, at kung ano man ang ginagawa mo para sa Panginoon, pero wala ang pagkilos ng Banal na Espiritu Santo, mga kapatid, nakakalungkot sabihin, wala pong kahinat na. Hindi mangyayari ang mobilization ng multiplication kung wala ang work ng Holy Spirit. Maniwala po kayo. Kaya nga makikita po natin yung mga leaders na mahuhusay, magagaling, at talagang anointed, andon ang trabaho, andon ang pagkilos, andon ang paggalaw ng banal na Espiritu Santo. Kaya yung action mo, yung movement mo, makikita doon na talagang kakaiba ang nagagawa mo sa buhay. Okay na, may mga criticize o criticism na ating mararanasan. Andun ang accusation, andun ang persecution. Pero maniwala po tayo mga kapatid, pag ang Diyos ang kumilos through the work of the Holy Spirit, magagawa natin ang vision ng ating Panginoon. Hadlangan ka man, tutuloy at tutuloy ka pa rin doon. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, maitanim sa atin ng Panginoon salitang motivation, mobilization. Yung leadership, hindi ka ayaw eh. Kaya lang naman may umaayaw sa leadership. Why? Kasi nga, hindi nila nauunawaan na kapag ka ikaw ay ginamit ng Diyos, hindi ka na kayang gapiin ng kaaway ng Satanas. Hindi ka na kayang wasakin ng kaaway ng Satanas. Pangatlo po, sabi po dito ay continuous covenant. Akita po natin, the word covenant, iyan yung matinding connection, relation sa ating Panginoon. Na anuman ang mangyari sa buhay mo, sa Hebrews 13:5, sabi doon, hindi kita iiwan ni pababayaan. Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos natin ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi po dyan, ano sabi po doon? Mananatili rin, sabi po doon, sa verse 26. Basahin po natin na sabay-sabay. Mananatili rin ang aking tipan sa layang ko at sa alipin kong si David. Ang hirap kong maghahari sa layang na Abraham, Isaac at Jacob. Ibabalik ko ang kanilang kayamanan at sila'y aking kakalingan. Tignan niyo po yung kabutihan ng ating Panginoon. Na yung pakikipagtipan ng ating Panginoon, una kay Abraham, pangalawa kay Isaac, pangatlo kay Jacob, down to, dapat, hindi kay Jacob yan eh, dapat kay Esau. Tama po ba? Dahil siya talaga ang tagapagmana ng mga pagpapala at that time. Pero, bakit napunta kay Jacob? Dahil sa kapabayaan. Hindi niya nakita ang vision ng Panginoon. Ipinagpalit ang vision sa buto ng patani, buto ng sita, dahil sa gutom. Pero makita po natin, si Jacob po ang nagkamit. Bagamat sinabi siya ay mandaraya, pero nakamtan niya. Hinirang pa rin siya ng ating Panginoon. Sabi doon, ibabalik ko ang kanilang kayamanan at sila'y aking kakalingan. Bakit nabanggit po yan? Kasi ang bansang Israelite tumigas ang ulo, wala ng bisyon. Ano nangyari? Pinasakop sila sa Babylonia. Simbolo na talagang muli silang maaalipin ng mundong ito ni Satanas sa kanilang buhay. Kaya makikita po natin, napakahalaga po ng tipan ng ating Panginoon. Hindi dapat maputol ang tipan ng Diyos sa tao. Sabi diyan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, down to our generation. Sabihin niyo po sa katabi niyo, huwag mong puputulin ang tipan ng Diyos sa buhay mo.
Magpatuloy ka lang, sabihin mo. Alam niyo po kasi ang iba, nakikipagtipan na ang Diyos, sila pa ang choosy. Parang ayaw ka. Totoo po ba na ang tao, ang dapat, ang karelasyon ay walang iba kundi ang Diyos? Why? Kasi ang lumikha sa tao ay ang Diyos. Kaya si Lord lang ang nakakaalam mula ulo hanggang talampakan ng tao kung ano ang mabuti para sa kanyang buhay. Nakukuha niyo po ba? Kaya nga kapag nakita po natin yan, yung tipan ng Diyos, sabi po doon sa ikatlo, sabi doon, tayo po ay magkakaroon ng momentum. Magpapatuloy at magpapatuloy ang isang anak ng Diyos, ang isang pastor, ang isang cell leader, ang isang primary 12. Pagka sinabing momentum, sabay-sabay po tayo, 1, 2, 3, go! The force or speed of an object in motion or the increase in the rate of development process. May kaya pa bang pumigil sa'yo? Wala na. Kaya lang, kung wala namang vision talaga sa puso at isipan mo, ang Panginoon, hindi mangyayari yan sa buhay. Kaya hindi na po tayo magtataka bakit hanggang ngayon may mga struggle pa rin tayong pinagdaraanan sa buhay. Kasi nga po, yung itinuturo ng ating Panginoon, tingnan po natin, the force or speed of an object in motion or the increase of the rate of development process. Kaya nga yung ating mga pinagdadaanan, problema at pagsubok, hindi sila yung magpapatigil po sa atin, kundi magpapatuloy tayo sa development process na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabihin niyo po, ang problema mo, ang pampaayos ng buhay mo. Kaya sa mga anak ng Diyos, wala nang persecution, wala nang accusation, wala nang persecution. Di ba? Hindi na tayo judgmental. Kung ano man ang pinagdadaanan ng ating kapatid, andun ang ating pangunawa. Tama po ba? Andun ang ating pagmamahal. Inaabot natin ang kanilang kalalagayan. Hindi para sila dalhin sa bangin, ihulog sa bangin, kundi sila ay tulungan na makaahon sila doon at magtagumpay. Amen po ba? Amen. Kaya nga mapalad yung mga nasa life class po natin. Why? That is your development process. Na kung saan ang leadership, makakamtan nyo po. At gagamitin ka ng Diyos sa multiplication. Dati si Joseph pala ang ligtas. Pero through Joseph, iniligtas ang buong Israel. Amen po ba? Amen. Sabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, para sa akin, hindi ako maghihiganti sa inyo. Dahil alam ko si Lord ang nagpauna sa akin dito sa inyo. Si Lord ang may kinalaman nito. Si Lord ang may kagagawa nito. E tingnan po natin sarili ngayon. Masabihin po natin sa ating mga kapamilya, ako ang pinauna sa JCL School Outreach para maligtas din kayo. Kaya po ba natin sabihin po yun? Amen. Alam niyo po, ano man ang ginagawa sa atin ng ating mga mahal sa buhay, ang makita po natin ay ang vision ng ating Panginoon. What is vision? Save soul and make disciples. Sa malalim na kahulugan, it's all about salvation. It's all about dream. Na ang pangitain ng Diyos, from Genesis to Book of Malakay, parang ligtas, parang hindi. Parang ligtas, parang hindi. Anong ginawa ng Panginoon? Pumunta rin siya sa side na ito ng New Testament. Sino nandito? Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo ang sinugon mula sa kalangitan, pinababa dito sa lupa. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Para ano? Mag-process ng 12. Dinevelop ang 12. Ikilala po ba kayo sa 12? Ando si Pedro, na talagang nananaga ng tenga. Tama po ba? Ando si Judas na pinagpilihan ko sa Kristo. Ando si Tomas na laging tama ang duda. Marami pang iba na iba't ibang ugali pero napag-isa ng ating Panginoon sa Kristo. Tama po ba? Huwag po tayong maghanap ng mababait na disciple. Huwag po. Parang walang
challenge po yun. Tama po ba? Mas nakakatuwang i-disciple talaga yung medyo pawala-wala, yung matigas ang ulo, yung talagang may bisyo. At talagang sasabihin mo, pag nagbago yun, ahagulol sa harap mo yun, Brother Benji, salamat. Pinagtyaga mo ako. Tama po ba? Amen. Pero yung parang may self-reduce, bahala ka dyan, Ana Hermie. Mag-isa ka dyan. Basta ako, dito lang. Makikita po natin, napakahalaga po ng ating pinag-usapan. Amen po ba? Amen. At ang konklusyon po niyan, hindi po ako nagmamadali. Sa Jeremiah 33:3, yan po ang gusto ni Lord na gawin po natin. Sabay-sabaw po tayo. 1, 2, 3, go. Tatawag ka sa akin, tutugtugin kita at ipapahayag ko sa iyo ang bagay na nagawa at hindi mo naunawa. Nakita niyo po ba? Amen. Kaya hindi po aksidente inilagay po sa puso ni Jeremiah na banggitin sa mga Israelita. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita. Imagine sa generation na po natin ngayon yan, ha? Anong neglect ng mga tao? Anong neglect ng tao na hindi ginagawa? Tatawag sa Diyos. It's all about prayer. Mahirap, madali. Ulitin ko po. Mahirap, madali. Para na dalawa na sagot, di po ba? Mahirap, madali. Pinagsama na. Mahirap talaga at madali. Madali sa gumagawa. Mahirap sa ayaw gumawa. At hindi alam gawin ng panalangin. Tama po ba? Amen. Totoo po ba merong hindi marunong manalangin? Amen. Marami. Marami. Takot nga eh. Magpe-pray lang ng pagkain, takot na eh. Maglilid ng prayer sa pamilya, takot na eh. Tama po ba? Kasi nga, hindi pa kayang mag-lead. Kaya nga kung leader ka na, pag inassign ka sa prayer, hindi ka na mahihirapan. Sabihin mo, baka itaas mo pa kamay mo, Brother Benji, ako naman magpe-pray. Lagi na lang siya. Ako naman. Di po ba? Kaya makikita po natin, kung tatawag ka sa akin, anong gagawin ni Lord? Tutugunin kita. Given po yan, ha? Tutugon ang Diyos sa iyong pagtawag. Kaya nga yung cellphone, yung telephone, lahat ng art of communication, sino author? Si Lord. Wala pa man ang cellphone, wala pa man ang telepono, pero sa vision, ipinakita na sa inventor ng telepono, nakita nung gagawa, merong pagkakakitaan. Kailangan natin gumawa ng cellphone. Mayaman na po ba ang gumawa ng cellphone? Amen. Mayaman na. Mayaman na po ba ang gumawa ng eroplano? Mayaman na po ba ang gumawa ng barko? Amen. It's all about vision. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kung gagawin mo ang vision ng Panginoon, yayaman ka din. Totoo po ba na ang vision ay nagpapayaman? Amen. Totoo po yan. Kaya nga kapag ginawa po natin ang pangitain ng Diyos, that is the advancement of the kingdom of God. Ulitin ko po, that is the advancement of the kingdom of God. Why? Kasi through you, inia-advance muna ang kaharian ng Diyos dito sa lupa kahit wala pa sa langit. Amen. Tama po ba? Amen. Ang isang tao na mayroong pangitain ng Diyos, wala pa sa langit, pero para na siyang nasa langit. Amen. Hindi pa siya mayaman, pero para na siyang mayaman. Hindi pa siya tagumpay, pero para siyang napakataong tagumpay. Kaya lang, hindi naman natin nakikita paano mangyayari. Tama po ba? Amen. Sabi diyan, hindi ka lang niya tutulugin na ipapahayag ko pa sa iyo lahat. Ano ba ang mga katanungan mo sa iyong puso at isipan? Sabi ni Lord, ipapahayag ko sa iyo. Kaya lang, paano ipapahayag? Hindi ka naman nananalangin. Tama po ba? Amen. Napakahiwaga pala ng panalangin. Hindi ka lang tutugunin ni Lord, ipapahayag pa sa iyo yung mga bagay na hindi mo maintindihan, hindi mo maunawaan. Ang tanong mo palagi, Lord, bakit ba nangyayari sa akin ito? Wala na ba katapusan to? Di mo ba? Ewan ko, ako lang. Pero alam ko lahat tayo. Pero,
maliwanag po sa Jeremiah 33:3. Ano sabi niya? Kung tatawag ka sa akin. Ang sarap i-memorize eh. Tugunin kita. At ipapayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga. Ay kaya nga mahiwaga eh. Hindi maintindihan, hindi maunawaan na hindi mo naunawaan. Eh kung naintindihan naman natin, magtatanong pa ba tayo kay Lord? Kaya kapag may karamdaman ka, magtatanong ka ba kay Lord? Kung hindi mo naintindihan, malamang. Itatanong mo kay Lord, Lord, ba't ba ako nagkaroon ng karamdaman? Ako naunawaan ko. Hindi lang para umislim ang katawan ko, kundi para maging healthy ulit ako. Nagpapasalamat po ako sa karamdamang aking naranasan kasi kung hindi, inabot na ako ng kamatayan. Kasi tinuruan po ako ng Panginoon. Ngayon naintindihan ko yung tugon niya at pahayag niya. Anak, kung hindi ka titigil sa mga mali mong ginagawa, mapapahama ka. Mapapadali ang buhay mo. Andiyan pa po ba kayo? Amen. Alam niyo po mga kapatid, lahat po na iyan ay ginawa ng ating Panginoon sa Kristo. Nang hindi niya na maunawaan ang takbo ng kanyang buhay, bagamat siya ay Diyos, pero siya ay 100% tao. Nagtatanong siya sa Panginoon, Ama, baka naman pwede, alisin niyo ang saro ng paghihirap na ito. Naalala niyo po ba yun? Nadinig niyo po ba? Napanood niyo po ba? 100% less siyang nagtatanong sa katawang tao. Meron siyang kaisipan at damdamin na naghihirap ang kanyang buong katawan, ang kanyang pagkatao. Daraanin niya ang paghihirap, naampasin siya ng maraming palo, papasinin niya ang krus, ipapako siya sa krus ng Kalbaryo. Nakikita niya na lahat yun. Vision niya na. Pero, bumalik siya sa Ama. Ama, alooban mo ang mangyari sa akin, hindi ang aking kalooban. Pwede ba sabihin natin ngayon kay Lord? Sabay-sabay tayo. Lord, kalooban mo ang mangyari sa buhay ko, hindi ang aking kalooban. Tama po ba? Kaya nga dapat yung kapahayagan, yung katugunan ng Panginoon sa ating mga panalangin, maunawaan natin. Kasi minsan, pagka dumaraan na tayo sa mga pagsubok at paghihirap, parang gusto na nating lumihis ng landas eh. Hindi po, doon po tayo inuhubog ng Panginoon para yung katagumpayan ng ating buhay ay ating maranasan. Kung lilihis ka doon sa mga pahirap at pagsubok na ating daraanan sa buhay, paano ka magtatagumpay? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Kaya nga maunawaan po natin, hindi na tayo magtatanong kay Lord, Lord, bakit pa ako dumadaan sa sitwasyon na to? Sabihin niyo po, good news. Daraan ka lang dyan. Hindi yan mananatili. Inuulit-ulit ko, kung ngayon wala kang pera, bukas meron na. Tama po ba? Kung may problema ka ngayon, bukas may solusyon na. Totoo po ba, linggo ngayon, Lunes bukas? Ayun ang sinasabi ko, walang nananatili. Kahit yung buhay po natin sa mundong ito, temporary lang sa mundo. Ang eternal at permanent ay sa kaharian ng Diyos. O sa langit, tama po yun. Kaya nga, makita po natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sa kanyang pangitain, sa pangitain ng Ama, pangitain ng ating Panginoon sa Kristo. Ako, wala pa man sa mundong ito, nakita na ng Panginoon Jesus. Magkakaroon ako ng kaligtasan. Sabihin niyo po sa katabi niyo, ikaw din ay mayroong kaligtasan. Nandiyan na po mga kapatid. Kung babalikan po natin yung una sa ating pinag-aralan, ang hinahanap sa JCLM Sokal Outreach ng Lord ay continuous. Ano una? Tingnan niyo po notes niyo. Huwag na ibabalik ni Brother Aris yan. Pangalawa? Pangatlo? Yung major lang po, yung major lang, yung tatlong major. Continuous? Continuous leadership? Continuous multiplication? Continuous covenant. Alam niyo hanggang sa kasalukuyan, nagpapatuloy po yan sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Tama po ba? Amen. Ngayon, wala nang aayaw sa live class pagka naintindihan po yung mga bagay po. Amen. Bakit ba mahalaga ang isang leader?
Yan ang isang malaking tanong. Ngayon, kung walang susunod na leader, kasi legacy ay leadership. Tama po ba? At magmumultiply po yan kung merong isang leader. Sa G12 system, pag merong isang leader, merong 12 followers. Tama po ba? Amen. At yung 12 followers na yun to become a leader of leaders. Kaya nga, ngayon, tagasunod ka, pero susunod, leader ka. Tama po ba? Kaya nga, maganda ang sistema at strategy na ibigay sa atin ng Panginoon, pattern sa 12 tribes, pattern sa 12 disciples, at ngayon, nasa G12 system po tayo, makikita po natin napakahalaga ng leadership. Kaya lang, kung mapuputol ang leadership, kaya nga yung continuous, word continuous ang ating ginamit po doon, tuloy-tuloy, hindi putol-putol. Tama po ba? Hindi pa tigil-tigil, hindi pa hinto-hinto, kundi tuloy-tuloy. Kaya nga, marami pang leaders ang magpapatuloy po sa JCLM Sokol Outreach. Why? Amen. Kasi may pangitain na inilagay ang Panginoon sa mga taga-JCLM Sokol Outreach. Tama po ba? Amen. Kung nandyan po kayo, tayo po lahat ito kayo.